Minsan, umaabot tayo sa point ng pagiging isang OFW na makakaramdam tayo ng breakdown. Dahil na din siguro sa pressure ng buhay, expectation na hindi agad natin makuha, at sa mga responsibilidad na kapatong sa balikat natin. Tulad dito sa isang kababayan o binahagi ng isang kababayan natin na umiiyak habang binabahagi niya ang kanyang saloobin. Ngayon ko guys, napifeel na gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi ng Pinas. Gusto kong matulog lang. Gusto ko na lang ulit maging tambay. Yung hindi na ako nagtatrabaho. Hindi ako masaya. Kahit sumasahod ka, hindi ako masaya. Gusto ko na lang matulog sa bahay sa Pinas. Pag gigising ka, kahit ganun lang yung ulam, okay na. Pero ngayon, may pera kang, pero hindi ka naman masaya. Gusto ko umuwi. Tambay ako buong maghapon, mag-iisda na lang. Hate na hate ko yung sarili ko kasi lagi akong nag-iisip. Hate na hate ko yung sarili ko kasi hindi ko kaya maibigay lahat. Hindi ko kaya. Kasi paano yung sarili ko? Paano ako? Parang feeling ko wala akong kwentang anak. Feeling ko wala akong kwenta. Lagi ako nag-iisip. Feeling ko hindi worth it yung pagtatrabaho ko dito. Gusto ko yung nasa Pinas ako. Wala kaming kasinong utang. Kakain magtatanong lang ako ng pangulam sa kapitbahay. Basta mahalaga may kanin kami. Tapos hindi ko lahat masolusyonan. Ngayon dapat may lakad ako, pero hindi, ayoko lumabas. Kasi na-isolate ko yung sarili ko. Wala akong kwentang anak. Hindi ko lahat ibigay sa magulang ko. Kasi paano naman yung sarili ko pag ako yung nawalan? Ay, wala naman tutulong sa akin. About po sa aking post kaninang umaga, Sunday, ayan, about po sa umiiyak ako. Ngayon guys, ay hindi na ako iiyak kasi ako po ay nahimasmasa na at ako po ay magaan na ang pakiramdam. Siguro marahil sa inyo, nakikita ako na masaya ko lagi sa harap ng camera. Nakangiti, ganyan. Yung mga vlog ko, sumasayaw ako, nagmumukbang, nagluluto, nag-hiking, nag-swimming, which is masaya naman po talaga. Nagulat din ako guys kasi ang dami nung nangamusta. Musta ako, ganyan. Umuwi na daw ako kasi nga, yung ibang bansa daw ay hindi para sa mga mahihina. Ayun yung mga nababasa ko. Ayan, yung iba tumatawag pa kung ano nangyari. At alam ko nga na pinag-uusapan ako ng lahat ngayon. Pero ang totoo guys, kung bakit ako umiyak, bakit ako sumabog ng ganun, out of nowhere, bigla ako nakapag-post ng ganun is, ang bigat po talaga ng nararamdaman ko kasi ang dami pong tumatakbo sa isip ko. Paano si ganito, paano yung ganyan, paano yung future ko. Pressured po ako bilang isang panganay. Pressured po ako bilang isang anak. Pressured po ako bilang isang OFW. At pressured po ako sa mga iniisip ng ibang tao. Lagi ko po yan iniisip sa ano kaya yung sinasabi ng ibang tao sa akin. Baka masama akong anak kasi hindi ko lahat maibigay sa magulang ko, sa pamilya ko. Kasi ang nakikita nila, haya-haya ko. Ang nakikita nila, ang swerte ko, nabibili ko lahat ng gusto ko. Tapos yung pamilya ko, hindi ko maibigay lahat yung pangangailangan nila. Sapat lang yung kaya kong ibigay, kung ano lang yung kaya ko, yun lang yung binibigay ko. Ganun po, as in, pressured po talaga ako. At alam ko po na, kasi nakakarinig ako ng mga ganito, mga salita na dapat maalwan na yung pamilya ko. Kaya ko nang ibigay lahat para sa pamilya ko. Isa yun, kasi isa akong panganay. Lagi kong iniisip na panganay ako, anak ako. So, dapat ako yung tumulong. Ako yung mag-ahon sa kahirapan. Ganun lagi yung iniisip ko na paano sa mga susunod na araw. Ganun. As in talagang ang dami-dami pong tumatakbo sa isip ko.
na dapat ako yung magsolusyon nun, ako yung mag-resolve nun kasi ako yung nasa ibang bansa, ako yung malayo, ako yung malaki yung kinikita, which is totoo po yun. Malaki po yung kinikita ko. Pero gumagastos din po ako. Kung malaki po yung kita ko, kung nag-work po ako sa Pilipinas, malaki po yun. Pero dito po kasi dolyar po yung ginagastos ko. Dolyar po yung pinambibili ko. Dolyar po yung pinangkakain ko. Hindi naman po Philippine peso or Philippine money. Pag kinonvert mo, malaki talaga yung nagagastos mo. Pressured po ako. Gusto ko po lahat mabayaran, lahat ng utang. Iniisip ko rin yung sinasabi ng ibang tao na ang galing ni Rona, ang swerte ni Rona. Siguro dahil ayun yung pinupost ko, masaya ako. Hindi ko guys sinasabi yung mga problema ko sa pamilya ko. Hindi ko yun sinasabi. Kasi ayoko rin sila mag-isip sa akin. Kasi malayo po ako. Malayo po ako sa kanila. Wala pong tutulong sa akin kundi ang sarili ko. Talagang buhat ko ang sarili kong bangko dito. Ayoko din kasi na mag-alala sila. Pero ako kasi yung taong isipin ko kung paano ko siya masusolusyonan. Iisipin ko yung mga ganito, paano kaya sila bukas, hanggang kailan kaya ako tutulong, hanggang kailan ko kaya masusolusyon yung lahat ng problema nila. Gusto ko maging maalwan sila. Pero paano ako? 'Di ba? Paano yung sarili ko? Hindi ko kasi guys kayang ibigay lahat sa kanila. Kasi kapag ibinigay ko lahat, walang matitira sa akin. Isipin nila na ay okay lang sa akin kasi kaya ko naman i-provide. Siguro ang iniisip nila ay mapera si Rona kasi ganyan. Just hindi po. May mga binabayaran din ako dito, may mga hinuhulugan ako dito. Kakarinig din po ako ng mga salita na galing sa ibang tao. So iniisip ko yun, as in ang dami-daming tumatakbo sa isip ko. As in sobrang dami. Na-pressured po ako sa society kasi ang ganda ng ipinakita ko. Hindi nyo nakita lahat ng problema, yung silent battle ko, kinimkim ko yun. So ngayon na nasagad ako, wala akong pera na, inisip ko saan pa kaya ako kukuha ng pera, wala akong malapitan, kung meron man, pautangin ba ako, yung mga ganong bagay. Akala nyo lang guys na pag OFW, mapera sila. Na dapat maalwa na ako dapat eh. Kasi dapat wala nang mga ganito, wala nang ganyan. Dapat kaya ko na ibigay yung mga ganito, ganyan. Pero may mga desisyon na hindi na pag-isipan ng mabuti. So ako bilang anak, parang ang gagawin ko bilang anak, ang iniisip ko parang ang sama ko namang tao, ang sama ko namang anak kapag hindi ko nabigay yung mga kailangan nila, kapag hindi ko natulungan sila. Gusto ko kasi lahat ibigay sa kanila, pero paano? Kasi ayoko din naman na abusuhin ako, na akala nila, sabi sila na kailangan nila ng pera, agad may maipadala ka. Pero mag-iisip ka, paano kaya ako sa mga susunod na araw, mga gano'n. Sumabog po ako. Pero ngayon magaan na ako. Salamat po sa lahat ng nangangamusta. Pero malakas po ako, hindi po ako mahina. Kaya ko po ang trabaho ko at hindi ako uuwi dahil pagod ako sa trabaho ko. Hindi po ganun. Sana po is maunawaan ninyo. Okay na po ako. Maraming salamat po sa nangamusta. Actually, ang magandang side naman sa nagawa ni Kabayan or naibahagi niya sa social media na umiiyak siya, ay nailabas niya ang kanyang nararamdaman. Kaysa naman sa mga taong tahimik lang. Dahil nakakatawa man para sa iba, pero guys, hindi biro makaramdam ng depresyon. Kaya sa mga OFW, tahimik lang lumalaban at tahimik ding umiiyak, iiyak nyo lang ang inyong nararamdaman at pagkatapos niyan, patuloy lang din sa laban ng buhay. Hindi naman lahat ay lagi tayo nasa baba dahil may kasabihan nga na bilog ang mundo. Kung ngayon ay nasa ilalim tayo, balang araw ay mapupunta rin tayo sa ibabaw.